Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maigsoon, kumusta niya ta sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko? Sa pungs kinaadman nagingon, non potest esse diuturnum coinon subest veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kunwa sa kamaturan ni pasukan. Kay nasulat sa kasulatan nga ang kamatuuran sa Diyos, yan pong mulungtad hangtod sa kanturan. Nasa Isaias, 40:8. The words of the truth of God shall continue forever. Maigsoon niya ta sa atong tulumanon, gato sa mga pasalamat sa atong gamhanan, o guwa diyo'y makatupong siyang pagkamaayo, pagkamaluliyo ng Diyos, ang Santissima Trinidad, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ato sa pasalamat sa atong Santo Papa, si Pope Francis nga nagpadayon sa pagtagad, pagduo sa mga nasod na kinahanglan siyang presensya aron pagpabati sa mensahe sa iyang tinguha sa kalinaw sa kalibutan. Salamat sa atong Arsobispo, iyang Ekscelensya Jose Serapia Palma, nga daghan o nahimo sa atong Archdiocese o lalawigan sa Sugbo. Usa niini pagdaghan sa atong mga parokya. Tungod sa daghang mga pare nga ikaalagad sa mga new parishes. Usa niini ang Our Lady of Consolation Parish diya sa Laray, San Roque, Talisay. Nga dito sa Barangay Inewan, doon na bag-o sang dakong simbahan nga nalagkwasay Parish. Giduma sa mga paring Recoletanos, mga Recollect Fathers. Muna nga gamay na kung nalaggamay nga to sang Arsobispo mo deklara niya ng usa na kabagong parokya. Kaya kang kay manimba, o nasa pare nga gi-assign sa mga pare sa Recollect Orders, kaya dagan sa silang mga pare, tabang sa atong Archdiocese of Cebu. Ato sa pasalamat sa obispo nga abag niya mo si Bishop Midifil Dodong Bilyones nga naaron masahin sa National Shrine of St. Joseph, Mandawi City. Ligdong o buutan nga mangandam gyud kanunay siya mga wali. Og sa mga obispo nga abag gyapon sa atong arsobispo, sila si Bishop Antonio Ranyola, Bishop Emilio Bataclan, mga pare sa parokya, mga pare sa seminaryo, monasteryo, atong saludo nila. Pasalamat sa tani Brado Dong Limchoa, nga atong presidente sa Cebu Catholic Television Network, nga padayon ang iyang pag-amuma sa CCTN, nagpadayon sa pagpakailap, mabot na ta sa lain-laing nasod sa kalibutan, tungod sa new advanced live streaming, nga gisudlan sa CCTN Cebu Catholic Television Network. Salamatan Bradudong Lemso, yung kapikas Sister Dayan, mga staffer sa CCTN. Ug sa ato mga lay women, panguluhan ron ni Sister Fee Barino,
nga naghiusa naghugpong sa mga laiko pag padayon sa baluhaton hagit sa Ginoo nga atong pagbutiyag siyang kamaturan ug pagkinabuhi sa kaluwasan. Karon ba nato niya si Brad Rudy Racasa usas mga naila sa Plaza Independencia, naila sa media nga there are contradiction in the scripture of the Bible. I will present to you and show me the truth and coordination. Diya sa subject Porka nga atong taga Mabulo o sa tig sangyaw sa pagtulunan nga nagsuroy sa lalay mga dapit pagpambit. Dito maglangan atong pinahon si Brad June Porka. Dagang salamat Brad Sok, mayong hapon, mayong buntag, mayong gabi sa tanan na itong nagtanaw ng televiewers, labi na sa kauban ni Mr. Casarin, si Brad Lukingo, o diha sa Marigondon, na chapter, ugma, at tuta sa Mount Carmel Chapel. So, nahinauta nga, mag-imitar po sa uban din ha. Ugma po, launa, naningaw ako nga, maayo ang atong pag-anha diha. Ako pangutana, Brad Sok, ang pulong sa Diyos, inulay sa Salmo 18:30. Nagpasabot nga ang iyang mga pulong matuod ug dili gayud masayop siya sa pamulong mahitungod sa iyang templo o balay. Karon gipili niya o gibalaan ko kining balaya aron ang ngalan magapuyo diha sa walay katapusan. 2 Kronikas 7:16. Apan sa panahon ni Imbasyo o emperador si Tito sa tuig 71 Anno Domini, nabuntog ang Hudiya o gilumpag ang templo sa Jerusalem. Gihimo sa Dios ka umingon siya nga may ipon sa yuta o nabungkag. Nahimo nga may ipon sa yuta o napatag. Klaro nga gihimo sa Dios wala makatuman siya sa iyang saad sa templo sa Jerusalem. Nagpaga sa iyang ngalan walay katapusan. Dili ba Brachok na makak nini ang Dios nining bahina? Salamat kayo Brad June Porka si mong may pangutana nga sa 2 Kronikas 7:14-16 nga the Lord say that He dwells in His temple. Unya ang templo kay gitukod sa kabubuton sa Dios malungtaron ug mapadayon. Pero sa unsa man pagkunsaa nga wa man ni mapugni sa panaad sa puwong sa Ginoo kay sa tuig 70-76 gibuntog ni Antiochus Epiphanes IV, Epiphanes the fourth ang Hudiya o giyang gilumpag ang ilang templo, gilisda niya ang mga balaod sa mga Hudiyo, ngani gilisda niya siyang authority and power being emperor or conqueror ang ilang mga panahon, and that was Antiochus Epiphanes the fourth. So ang pagkutanan ni John Porcahay naman ang gisaad sa Ginoo nga katumanan nga napukan man. So natong tubag direktamente ang buot pasabot sa Ginoo nga ang iyang governance and dominion of the people of God shall continue. Pero ang iyang isgutan templo man. So doon na ba tayo mabasa? Doon na tayo mabasa. Nasa Jeremias 45:4. Mayroon ang Diyos nga tungod sa kasalanan sa Israel, sa ilang pag-alsa bato kanako, sila ang Israel akong bungkagon. So nagyod sa Jeremias 45 nga may ning basahon nato. Matod pa niya ang Diyos 45:4 44:5 dili 45 atong mabasa dinhi nga mingon ang Dios kunon sa man ang akong gitukod akong pagabungkagon kunon sa akong gitanom akong pagaibton. So nasa siya gisaad unsay gitukod mahimong bungkagon niya
Kung sa iyang gitanom, may mo siyang iyang pag-aibdot. Usaw na to sa Jeremias 44:4. Jeremias chapter 44 verse 4. Busa mao kini gingon sa Dios. Niya karon kanang akong gitukod, akong bungkagon, o kanang akong gitanom, akong lukahon. O kini sa tibok nga yuta. So doon na po di sultis Ginoo nga kadtong iyang gitukod nga ang Israel mihimo man og dako kayong pag-alsa kay they prefer another God except Yahweh. There are many gods and lords for them. Mo na ngayong Ginoo bungkagon ko ni. Akong itanom ni pero akong ibton. Pero doon na sa gisaad ang Ginoo sa Jeremias 24:6. Mayon ang Dios, pero doon na ako'y pagatukuron ug dili na ako bungkagon. Ug doon na ako'y itanom nga dili na ako pagaibton. So unsa man ni? Mao ni ang pagtukod ni Kristo sa iyang gingarian sa yuta. Gitagna ni propeta Daniel kapitulo 2 bersikulo 44, chapter 2 verses 44 to 45. Mayon ang Dios, ani ang Ginoo gyud mo'y muanhe. Og panahon ni mga harias kalibutan siya magtukod og usa ka gingharian. Gingharian nga di malumpag, gingharian nga ang kagahuman dili gatugyan sa lain nga tao. Gingharian nga di malumpag. That was the prophecy of Prophet Daniel. Pero sabay katumanan niya na. Ang katumanan niya sa San Mateo 16:18. Nga mingon si Kristo, ikaw, Pedro, bato. O gibabaw ning bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Nga hangaan sa impierno dili makadaog kaniya. O ako magauban kaninyo kada adlaw hangtod sa katapusan sa kalibutan. Petros, iyo si Jesus. Akong pagatukuron kining gingharian. Amo ning iglesia. Kaya sa Mateo 21:43, ang akong gingharian lalinon nga to sa nasod nga mamunga niya. So, muna ang the kingdom of God, the church. Ego sum bubiscum in omnibus dibus usque ad secula seculorum. Misaad si Jesus, ako magauban kaninyo kada adlaw hangtod sa katapusan sa kapanahonan. It purti in enferi non prevalibum ecclesia meam. Kahom sa impierno, dili makadaog sa akong iglesia nga pagatukuron. So mo na nga katong paglumpag nga imong gisigutan, doon na sa ito'y tagna nga lumpagon. O kang usa ka gingharian si Ginoo din sa yuta, that is the church, that is unanswerable sa ito pagpadayon. Doon na siya kinaiya sa pagka-indefectible, mulungtad gikan sa pagtukod niya hangtod sa katapusan sa kalibutan. That is the church. So mo na itong tubag ni Brad John Porca nga na malagi saad nga dili mabungkag pero gibungkag malagi. So that refers to Israel nga gibungkag pero ang iyang gitanom nga di na gyud maluka o di na gyud malumpag ang iyang iglesia. Muna itong tubag sa mayang pangutanan ni Brad John Porca niya man si Brad Rudy Racasa nga itong higala nga the author of contradictions of the Bible. Bitaw, nakaplaga na kay sa ni Brad Rudy nga doon na mga bahis Biblia nga kasumpake man. Pero ato maminawon tinod bang kasumpake. Maminawon na to si Brad Rudy Racasa. Salamat Badsok o mayong hapon sa tanan natong mga televiewers. Sabi na gyud diya sa Bamboo Village, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Monica Gutit, P. Villamor, o ni Jocelyn Asakar. Maayong paglantaw kanatong tanan. Karon Badsok, arita sa balaang kasulatan dinhi sa 1 Timoteo 2:4. Nagkanayon, God wants everyone to be saved and to come to know the truth. Unsa day gustos Ginoo? Buot sa Dios nga maluwas ang tanang tao og mahibalo sa kamatuoran. 1 Timoteo 2:4
klaro kayo nga buot gid sa Dios nga ang tanang tawo mahibalo sa kamatuoran ug maluwas. Sa Salmo 115 tudling 16 sa maayong balita Biblia nagkanayon na usab, ang langit iya lamang sa Ginoo apan gihatag niya sa mga tawo ang yuta. Salmo 115 tudling 16. Unsa diay ang tawo makadawat yung yuta ug ang langit iya lamang sa Ginoo. Sa Juan 8:23 si Jesus miingon na usab, kamo taga dinhi sa yuta apan ako gikan sa langit. Kamo taga dinhi sa kalibutan apan ako dili taga dinhi. Unsay giingon ni Kristo? Kamo taga dinhi sa kalibutan apan ako dili taga dinhi. Ang akong pangutana ani Bradsok, dili ka ni si Kristo alien ni Bradsok? Palihog ko na kong patinaw ni Bradsok. Mani pagkutanan ni Brad Rudy. Nga, ato ginomingon gud nga, kamo taga yuta, ako taga langit. Kamo taga ubos, ako taga itaas. Yan sa Juan 8, versikulo 23. Pero ang usa ka butang ato sang matagdan kini ang gipasiuna nga teksto nga nagtinguha ang Dios nga ang tanang tao maluwas ug makadangat sa pagilas kamaturan. So kining tanan mao tong mga mudawat kay doon na may mabasa sa nato sa Juan 1:11-12 nganingon si Jesus dinhi man kus mga ako pero ang mga ako wa mudawat kanako. So kadtong wa mudawat niya dili kay wa man mudawat niya. Jesus mingon nga sangyaw ninyo mga akong good news may balita sa kaluwasan. Nya kadtong mutuo magpabunyag maluwas. Kadtong nagapanalinghog nagatuman sa kong pulong ako. So kadto diyang wa ang patalinghog dili iya. So kanang tanan bot sabot kadtong tanan mudawat. Pero kining Salmo 115:16 nganingon ang Dios ang langit para na nako. Ako na ang kalibutan ni hatag ko ninyo ang yuta inyo na. So mo na nga naay boundary ang Ginoo tagiya sa langit ya kita niya siyuta ato sa ning boundary ang yuta pero gi patasaan sa Ginoo ang kahimtang sa tao nga tagayuta ra kay mingon ang atong Ginoong Kristo sa Juan 14:18 nga ako mo ato sa langit balik ko sa kong amahan. Pero mo adto ako sa pag-andam og dapit alang kaninyo. Pero kay naandam naman, mobalik ako. Aron panad-on ko kamo sa langit. Aron asa ko ato usab kamo. So that is the promotion, the elevation of earthly people we are and being destined by God to heaven, the heavenly state of happiness which is forever. Kondisyon nga magbinutan sa ta. Kay naipanultiho ng ingon nga conditio precedens debit ad implere postquam sequatur effectos. That's Latin word nga ang mga kinahanglanon ug tulumanon ato sang pagkatumanon. Una pa nato maangkon ang gisaad nga ganti. So muna nga ang Dios minis kalibutan ang hatag natong panigingnan. Pagsunod sa kabubuton samahan niya ang premyo. We are elevated to the high state. From being earthly, we become heavenly. Kung binutan ta. So muna nga, kanang protekstuha ni Brother Rudy, ako di ako sa langit, ako ning langit. Kamu taga yuta, inyo ng yuta. Pero gi-promote tas Ginoo. Manya, niyo si Jesus nga, ako taga taas, kamu taga ubos. Alien ba rin ni Kristo? Kung nato hisgutan ang iyang pagkalahi na to, nga siya Diyos, way sinugdanan nagway katapusan. Kuno, 2 Corinto 3:17, si Kristo Ginoo o Espiritu. Nya kita kay lawas nun mata. Nalatay ka lang, Espiritu Santo. So, to differentiate man and Jesus Christ has a great difference because He is God and we are human. Pero nitabo lang kay nisulo man si Kristo sa atong kinayas pagkatao.
Tanang mabasa sa San Juan Kapitulo 1, 1-3. Ngayon ang Diyos, pinagin sa San Juan, sa kasinugdanan, mao na ang pulong. Ang Diyos, naghimo sa langit ug yuta, sa makita ug dili makita, pinagi sa pulong. Ug ang pulong, Diyos. O kining pulong nga maong Diyos, nga maong Kristo, nagpakatao, ipuyo uban ka nato. Nakita nato iyang himaya, sama si Maya sa bugtong anak, samahan. So, being alien meaning that's the difference. He is so different from us because He is God, eternal. What is eternal? No beginning and no end. His divine person is eternal. And His nature being God. Doon ay uban gustong mo separate sa divine person o sa being God, nature. That cannot be. Sa teaching of the Catholic Church, nga doon ay imprimatur ni Julius Kurkag, Arsobispo. Doon ay nihil obstat ni Bishop Jeremiah Sullivan. Ningon nga, the divine person and the nature of being God cannot be separated because it's only one and the same reality. Nga kanang pagka-divine person sa Diyos o ang iyang pagka-Diyos, wala magkabuwag. Usara na ka-realidad. Muna nga, balikon na to sa Kristo, bisulo bug dagway sa tao. 100% God, 100% man. Sa Fundamentals Catholic Dogma by Ludwig Oath, page 145. Ngayon, the second person, the Logos or Jesus, who is God, became man without ceasing to be God. Ay kaduhang persona, Santissima Trinidad, nga mo si Kristo, nagpagkatao. Siya Diyos nga nagpagkatao, pero mawagtang ang iyang pagka-Diyos. So that is it. Nga, alien in the sense nga, lahi si Kristo kay siya Diyos man, tagalangit pag yun niya kita, tagayuta. Pero, tungod siyang gugma na to, misulob siyang dagway sa pagkatao, tawag yun, nakiguba na to. Aron pagpaila nga, gigugma ta niya. Aron pagpaila nga, tubson ta niya, pinagi sa dugo niya siyang pagkatao, gikan ni Santa Maria. Pero kanang dugua, nahimong nganla na to, sanctified, because Jesus is really man and God. Diyos ug taong mato. Muna itong tubag sa may komparasyon ni Brad Rodi Racasa, alien bas Kristo. Manya baliko na to si Brad John Porca. So ang lain pungutan na Brad Chok nga ang mga Katoliko nganong magbunyag magbata nga si Kristo mo may panagingnan sa Mateo 3 bersikulo 13 ngadto 16 nya nganong ang Katoliko nga bunyagan ng bata nga ba may sa ng bata. Ang dagko naman og si Kristo may panagingnan unsa man ni katinuod Brad Chok sa may atong ika arguer og tubag ni pangutana ha. Ang ato'y katubag is the distinction between the baptism of John the Baptist and baptism of Christ. Ang bunyag ni Juan Bautista. Nato basahon ang San Mateo 3:11-16 nga mingon si Juan Bautista. Ako nagabunyag kaninyo pinagi sa tubig ug sa paghinulsol. Pero si Kristo magabunyag kaninyo sa Espiritu. Sa kayo, Espiritu. So, giyatag ang distinction. Ang iya paghugas o paghinulso. Ang kang Kristo, mao ang bunyag sa Espiritu Santo ug sa kalayo. So, that is the great difference of baptism of John the Baptist and Christ. Nga nga naman nagpabunyag sa Kristo ni Juan Bautista nga, wa masaysa. Ang tubag, dili man nagpabunyag si Kristo kay doon na saysa. Kung dili arong pagtudlog panigingnan, sa pagpaubos sa gipasiunas Ginoo nga bag-ong dalan sa kaluwasan gikan sa Judaism then in Christianism preceded by the preparation of John the Baptist. Ya bunyag ni Kristo apil ang bata. Kaya ang pagbunyag ni Kristo sumalas gipahayag sa buhat 2:38 mingo San Pedro paghinulsol kamo ug magpabunyag
aron mapasaylo inyong masala o makadawat mo sa gasa sa Espiritu Santo. Pag ginulsol ka mo, meaning adult, nagko na. Pero sa 39 mingon siya, pero kining sa ara sa bunyag, o sa kining sa ara, dili lang alang kaninyo, nga dagko, alang sa inyong kabataan. Akong gitanaw na sa Griego ang teknois, gikan sa singular nga teknion, ang meaning infant or suckling baby. Ang kahulugan ng kabataan diha, nagsusupa nga bata. Nga naman, kaya ang bata doon ay salang panulon doon. Si San Pablo sa 1 Corinto City 14, ang inyong bana nga balaan, makada sa inyong asawa, ang asawa makada sa bana. O sa laing nga paagi, ang inyong mga anak hugaw. Hugaron nga balaan na. So pag-ingon nga hugaw, sa may nakahugaw, dili gyud siguro ang nga na to material dearth. Kanang hugaw nga lawas nun. Si Isaias, si Salmista David, Salmos 51:6. Neos David, ako gipanamkon sa sala. Ako natao sa sala. Pagpanamkon sa kong inahan. Sa ito pa, si David niyangkon nga doon na siya sala. Bata pa, gipanamkon pa. Unsa nang sala, dili sala nga gihimo gibuhat sa bata. Si San Pablo mingon sa 1 Corinto City 14, in such a way, your children are unclean. Ang inyong mga bata, dili limpyo. Tiyato pa ka na tungod sa salang panulundon. Lamentaciones 5:7, namatay ng among ginikanan, nagkapanunod mi silang sala. Dili kay gipanunod na to, gisunod na to ilang sa. Kundi ang nawa niya danog ni iba, ang santos nga grasya, nawa sa diya sa bata. Mo nang bunhiyagan, aron may balik ang presensya sa Diyos. Naba na sa Biblia na. Galatia 3:27. Ngayon San Pablo, kay pinagi sa bunyag, nagsulob na kamo ni Kristo. Sa ito gustong Ginoo ang bata, nga nahawa, nakuha ang santos nga grasya, suluban sa unsa man sa sanctifying grace. And that is the purpose why a child shall be baptized by the fundamental truth and also the will of God. Ang fundamental truth nga ang bata doon na di sala nga panulundon. Unya nga kinahanglan moagi siya sa paghugas sa tubig. Usara ang gisigutas Biblia nga way buling walay sala salang panulundon o buhatnon si Santa Maria. Kay siya maong sudlanan sa manunubos nga labing balaan. Kinahanglan ang sudlanan nga Mos Maria limpyo sad. Nana sa Biblia na. Kaalam 1:4. Book of Wisdom chapter 1 verse 4. The content which is clean shall be placed in the container which is also clean. Kinsa man ang contents? Si Jesus. Kinsa man ang container? Mos Maria. Kinahanglan limpyo man og balaan kay si Jesus. Kinahanglan gilimpyo sa samahan. Wa tuguti nga mabulingan sa sala sa Maria. Mahal nga Birhen. Muna itong tubag sa may pangutanan John Porca, hiyabtan sa tas panahon atong gihangyo nga doon na pa'y daghang mga matulunanon nga pangutana o nagdapit mi kaninyo human na ito makita mas saksihan kining mayroong danon kayong paibao karon dayon. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mukaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Komprehensibo, eksklusibo, eksplosibo, veterano. Ang Gawad Tanglaw Awardee for Best Anchor of the Year. Ang bonito sa radyo, nasa TV na. Pagsun balik ta sa atong tulumanon ng atong katinawan sa pagtuong Katoliko. May panultihon sa kinaadman ang yun, non potest acidiotornum coenon subis diritas, nel bulitom ni si precognitum. Dili ta makaigugma sa saka pagtulunan nga wa tay kabangkagan. Dili ta makabansay sa tinuhuan uban ang gugma kung wa tay kasayuran. Muna niya ni atong tulumanon ng atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Ato kalipag dungog niya sa ning atong lain nga mga tigpangutana sangkap sa mga kaalam nga angay sa natong paminaw. Paminaw na to paguna si Brad Edwin Ragoso na taga Minglanilla o sa ka lay minister o sa ka Catholic faith defender sa nga atong makauban na masige pangutana. So ato sa silang paminaw. Brad Edwin Ragoso. Maayong hapon, Brad Sok. Sa dili pa ko mangutana, Brad Sok, greetings na ko diya sa akong parokya diya sa Minglanilla, nga atong suod nga pari diya si Father Eric Ikong, maayong paglantaw diya Father, o ako sang pamilya diya sa Tungkop Minglanilla, akong asawa Sara, akong tulo ka anak, si Anthony, si Arnold, o si Angelo, maayong paglantaw nyo diya. O akong pangutana, Brad Sok, mahitungod aning pagdili yun, hugot sa atong simbahan ining itawag og silot nga kamatayon. Kay gani sa niaging mga katuigan, Brad Sok, nga dunay mga igsoon na to nga damage gyud tungod sa pagpatuman sa balaod, daghang nangamatay, labi na gyud specifically sa drugas. Pero ang simbahan nagdili gyud kay ang at ilahang paruganan sa simbahang Katoliko nga ang atong mga igsoon usa lang ka biktima kun dili akusado. Pero sa karaang tugon, Brad Sok, itugot maning pagsilot kamatayon, Brad Sok. Diya sa Leviticus Kapitulo 20, 19 nga 27, kining gitawag mosaiklo kung Hammurabi law. Agani, si Moises mo ay implementor aning mo ay nagpatuman yun. Nya ato ning basahon, Brad Sok, bihap sa naglantaw karon kining silot kamatayon sa karaang tugon. Una, kining pagpasipala sa ginikanan. Ikaduha, pagpanapaw, pagpakihilawa sa asawa siyahang amahan kining sa ina-ina, Brad Sok. O paghimog malaway sa isig kalalaki babae, mao ning hugot simbahan kining isig kalalaki kanang six marriage o isig kababae. Unya niya pagyud pagpangasawa sa inahan niya o pagkihilawa sa mananap. Dayon kining usa ka espiritista ug salamangkiro. Pero gilig-o ni Brad Sok sa bag-ong tugon. Sa San Lucas Kapitulo 19, versikulo 27. Agani si Kristo ni sugo pagpapatay ni atong mga tao nga diya, Brad Sok, atong basahon. Ug karon mahitungod sa ako mga kaaway nga dili gusto nga maghari kanila
dada sila dinhi og pamatya sa akong atubangan. Nakasupak ba ang simbahang Katoliko ani Brodsok nga mabasa ra bagos Biblia nga ipapatay gyud do na gyud silot kamatayon palihog og tubag Brodsok. Salamat kay Brad Edwin Paragoso. Naibaw ta nga dunay usa duha ka institusyon sosyal nga gi-recognize po ni Jesus na nasa San Mateo 21 versikulo 22. Ganingon si Jesus nga ihatag sa gobyerno niya sa gobyerno. Ihatag sa Diyos niya sa Diyos. Render to Caesar what is Caesar's. Render to God what is God's. Muna nga, kining duha ka institusyon nga lang natog di ecclesiastical assembly or conference, the church. Kanya, doon na siya tay civic society or assembly nga mao ang gobyerno. Yara ba sa Roma 13:1-3 mingon si Jesus nga why pamunuan o gagamanan sa yuta nga wala nga dili gimbutan sa Dios. Tahuran ninyo ang gobyerno. Bayad mo sa buhis sa gobyerno. Magdamo mga armas supak na sa balaod. Pero kung magdag armas ang pinilan sa kalinaw diya sa gobyerno, gitugot na sa balaod. So mo na nga, klaro gina nga, render to Caesar what is ihatag sa gobyerno iya sa gobyerno. Mo na nga, tungod sa mga masamukon nga krimen sa kalibutan, ay muwal sa mga armado nga mga tao, nga mukalit tagsung, pagpamatay sa mga sibilyan nga di mukuyog nila, pagsung sa mga dapit o balay lungsod niya mga kampo sa militaryo, kampo sa pulis patay, no? So ang gobyerno sa niya na dili mo tugot nga mo proliferate ang mga pagpamatay mo na nga gobyerno gitugutan sa Ginoo sa Biblia. Manang kadtong kang Moises nga gipahayag Brad Edwin Paragoso, si Moises doon na mga duha ka role as the high priest and likewise the governor of Israel. Sa ito pa, gobernador gyud siya. Sa laing pagkasulti, labaw sa nga pare. Muna nga, siya nagpagkanaog og silot sa dagkong mga salaod o krimen, isip siya sa ka head of the government, civic government. Pero sa bagong tugon, si Kristo nagtudlo ka nato the value of life. O gibase ni sa Jeremias 32:29 nga mingon ang Dios, ako nga ang Dios, ako'y magbuot nga mabuhi ang tao, ako siya magbuot sa kamatayon sa tao. Kaya akong Dios. O si Kristo may pamugat nga siya miyanhi aron pag himo sa kinabuhi nga madagayaon. Not only you will be given life, but the abundant life. Dili kay kinabuhi nga gihatag sa Ginoo kundi madagayaon, mabungahon nga kinabuhi. Muna gustong Ginoo nga sayang kahimtang sa pagkamagtutudlo sa pagtuo kaluwasan. Siya dili favor sa ka dautan nga silutan nga di kahatagang kahigayunan. Ani sa Nuwan 8:1 nga 11 nga dahil babae sakpan og krimen sa pagpanapaw, sa laod pagpanapaw. Sa gibasa ni Brad Edwin sa Leviticus 20:19-22, so sa niini maong pagpanapaw. Malaway nga sexual sa lalaki, babae, o pagpagasawa sa suod, labi na siyang ina-ina, mga espiritista. So, punishable by death. Jadi babae lagi nga hisakpan na napaw. Kamatayon yun. Pagkagi ni Jesus, nailam siya usa ka magtutudlo ug usa ka moral personality. Maestro, niya babae hisakpan na napaw. Patyon man balaod man na mo.
Sa may mong kasulti, si Jesus mingon, so pa siya mo sulti, may suwat siya sa bahas. O mingon si Jesus, kinsa tong way sa ninyo mo'y muunang mubato nini mo bayana. Yan ang tagak malang mga bato pagdanaw sa mga tao sa gisuwat ni Kristo. Nga babae nga nagkurog, abi niya si Kristo, nabilin nga nagtindog tupad niya, mo'y mubato. Siri ka ba'y mubato ka na ako? Umingon si Jesus, tindog, babae, napasaylo ng imong sala, lakaw, o gayon na papagasahan. Kita na to the defense of life. Ang pagpanalipo ni Kristo kinabuhi. Being the teacher of morality as the Son of God, sent by the Father, to give value of life and the chance of sinners to become repentant. So, mo na, nga, ingnon na ito panigipaghubad nga, naamogoy sugo sad, nga, render to Caesar, to tugyan sa gobyerno, niya sa gobyerno, niya sa Diyos, niya sa Diyos. Marang atong church, pro-life. Gidili ang abortion, o sugyot ang paghatag kay gayunan sa usa ka kriminal, punishable by death, to be given chance for repentance, a new life. Sa mo na ang simbahan. Ya, nasa sa gobyerno. Ya, di na to malalis na kay that is stipulated in the Holy Scripture. Atubag na to ni Brad Edwin. Unya niya man si Brad George Torrefil, dugay-dugay na ning sa mo kuyog na to sa atong programa ni Amaron, ato siya tagag pasidungog sa pagpaminaw. Brad George Torrefil. Dahil salamat Basok, may hapon ka nimo niya, may hapon ka na itong tanan, ilabi na sa itong mga televiewers nga kanunay nga nagsugod niya itong programa na tinawad sa pagtuong Katoliko. Nya may na yung paglantaw diha sa Kalituban, Talipon Bohol sa itong mga minister nga kanunay nga nagsundod niya diha sa Nuknukan, Talipon Bohol, si Itat o sa iyang banda nga si King Pakibot. Nya si Sister Edita Corpus, may paglantaw ni mga sister. Basok ang akong pangutan na may tungod ni sa bata nga wala mabunyagi basok. Sa John 3:5 basok, si Kristo klaro gyud kayo mingon nga gawas ko ng tao dili mabunyagan sa tubig ug sa espiritu, dili siya magasud langit. So ang Ginoo di gyud mamakag sa tupad, di gyud kasud niya giterminuhan kini ang maong dapit. So mga bata nga may bunyag giterminuhan kaniadto og limbo spirorum por limbo. Pero sa Catechism of the Catholic Church number 1021 Basok ug sa 1022, ang gisgutan ra gyud dito Basok, duha ra gyud Basok ang final destination gani ang giklaro gyud dito Basok kining immediately after death. Sa to pa immediately yun nga duha ra gyud kapaingnan kay katong purgatory cleansing ko man to sa cleansing state, so automatic to sa langit. Unya giklaro pa gyud sa 1261 Basok sa Catechism of the Catholic Church nga katong bata nga way bunyag, the infant child nga without baptism only entrust to the mercy of God. So ang atong simbahan nitudlo ra gyud Basok nga sa kaluoy ra gini ato ra gini isalig nga to sa kaluoy sa Dios. Nya mo ni Basok, mura mo kuning nagkonflict Basok kay kung moingon ta nga naay dapit o kahimtang nga butanganan ni atong mga bata nga wala mabunyagi, mahugmo ko siya contradict siya Basok sa 1021, 1022 sa CCC kay ang giklaro gyud ito Basok immediately after death magyud niya duha ra magyud ang final destination Basok. Nya mo na ang simbahan niingon nga ato lang ihatag sa kaluoy sa Dios, salig sa kaluoy sa Dios, wang Dios ay gyud maka kuan Basok. So pareho ko pagpatinawan ni Basok kung wala man ni contradiction Basok. Wa man ni contradiction kay ang Diyos, ingon nga siya magbubuot o maghuhukom. Ang just judge, sumala sa Salmo 7:11, nga siya usa ka Diyos maghuhukom apan hingpit nga makiangayon nga maghuhukom. Pero ato sa mabasa nga ang Ginoo maong hingpit nga gugma nga puno sa kaluoy o gugma siyang nga binuhan. Na kanang nasa Catechism of the Catholic Church nga immediately after death there is judgment, naman as Biblia nasa sa 2 Corinto 5:8 nga 10 nga ang atong lawas bayanan ra
biyaan ni nato matubang din ta sukmanan tagsa-tagsa or madawat nato ngangay. Kung kita matarong, ganti. Kung kita dautan, silot. So that is it. Na kining bata ang mamatay nga way bunyag, wa ni sila makakumit og actual sin. Dili ni sala sunahuna, sala sa pulong, sala sa pagbuhat, kay wa di sila wapas lang mo himo paglapas sa kasuguan sa Ginoo. So ang ilang kahimtang mong nganlan na to, deprived of the sanctifying grace. Wa sila kahimtang sa grasya. Musa ikamatay sa bata, kalak sa batang way bunyag, dili na itambog sa impierno nga kayo. Di siya na itambog sa purgatorio nga doon ay silot sa gagmayng sawa, malay gagmayng na to actual sin. So paibaw ta sa simbahan nga doon na sila dapit o kahimtang matod pa ni St. Thomas, one of the most brilliant theologians of all the times. Nayon siya nga ang bata nga mamatay ng way bunyag tungod kayo pa siya sanctifying grace o siya grasya magasantos, di siya magaritso sa langit, di siya maimpirno, di siya mapurgatorio. Doon ay dapit nga kahimtang niya. Ingon sa St. Thomas, it is a happiness minus the vision of God. Usa ni kakalipay, pero di lang siya magkakita sa Diyos. Now, mingon na nga, sa kamatayon, bata, doon ay pag-ampo sa pagpanalangin lugar sa batang way bunyag nga, O Lord, we entrust to your mercy this child who died without baptism, but with your mercy. Sabot nga, atong gisalig sa kaluoy sa Ginoo. Kay diya sa Santiago 2:13 nagingon nga ang pagka maluluyon sa Ginoo mulapaw sa iyang hustisya. The mercy of God really super exalts than his somewhat siyang hustisya here or him para sa bata nga wapay bunyag. Ang kaluoy niya mo patigbabaw kay sa hustisya. Muna nga, that is the beautiful desire of the church. Pero the truth of the matter, as our fundamental Catholic dogma, nagtudlog yun nga, after death, ang usa ka bata ang way bunyag, di man na impierno nga kayo, di siya mapurgatorio ko kahimo kamay sa, pero di pa siya magadto sa eternal bliss nga makakita siya sa Diyos. Pero it is a happiness. Kalipay na. So, kanang pagampo sa simbahan, that is wish and desire. Nga mabutang kaluoy sa Ginoo, di ta kahibaw, kay God is a mystery for us, nga they will be granted the absolute mercy and giving the age of reason to know what is right and wrong. Then God will say, do you choose me or somewhat disregard me? Kung bingon ng mga bata, ganoon na age of reason, we chose you, God. That is the mercy. Muna nga ito'y katubag sa pangutanan ni Brad George Torrefield. Yan niya si atong higala, si Carlo Badinas. Tudlo mo ka, bingon ko siya mangutana. Sige. Salamat, Brad Sok. Kung may hapon kanyo, Brad Sok. Kung labi na kayo ni Brad Jomar, Orot Pantunyal, taga-tangke, maayong pagtanaw, Brad. Brad Sok, ang ako pangutana, Brad Sok, bahin ni ining anghel. Naa sa Biblia, Brad Sok, ang tanang dunay kinabuhi, dunay espiritu, hugdo si Jis. Ang ako pangutana ni Brad Sok, kining mga anghel, Brad Sok, doon naman na sila kinabuhi, Brad Sok. Doon na ba sila kalab, Brad Sok? Paliho ko pagpatinaw, Brad Sok. Ang Hebreo 1:13 nagingon nga, the angels are spirits ministering God. Kung sa kuno mga anghel, ang mga anghel, espiritu nga nangalagad sa Diyos. Yan kaya ang kalag, espiritu masad. Yang espiritu masad. Doon na espiritu sa anghel. Una, pero the angels are spirit. What is a spirit? How do you define spirit? Ang espiritu sa kapagkamao, nga dunay salabutan o kabubuton, pero ay bahin nga material. Lain ang espiritu sa bino kay paghubog mo ng isgutan. Espiritu monya kanin tambal sa kuyapan, dili na to yapil na.
we are referring ontologically spirit as spirit created by God. Ang anghel, doon ay salabutan o kabuton, pero as spirit, Lucas 24:39, ang espiritu ay unod og bukog. Pero by the virtue of the power of God, may mumuhatag ang Ginoo og lawas para sa angels. Mabasa na to sa libro ni Tobias, nga si Tobias ang buutan nga anak, nga manghandoy pag latas sa layong dapit sa ragis. Aron matabangan niya nga amahan, inahan nga kabus na kaayo. Then, Angel Raphael came with a human form. O sila kay baong anghel ito. So, may mo dahil Ginoo, ang anghel tagan niya o lawas nga makita. Pero si, ontologically speaking, angel as spirit. Kabingon ni mo ang angel espiritu, doon na ba'y kalag, madubli na. Kaya ang kalag espiritu mo na. So, mo na nga, the angel is spirit. And that very spirit is what is somewhat to be also acknowledged as the soul. Kay ang kalag sa tao, espiritu man. Jeremias 5:29, ang Diyos doon ay kalag. Doon ay kalag ang Diyos. Sabot, there is really a life, and that is life without beginning and end. Okay, muna itong tubags pangutanan ni Carlo nga, doon na ba na'y kalag sa dang anghel. Muna, mga pasalamat na to sa itong mga igsoon. Kuha na doon, sinyas na siya. Kaya doon na mo tayo direktor din nga nagsinyas na to, pero believe ko na ito, direktor, kay utaliko-taliko nito. Ito, salamat niya po sa datong panahon, salamat sa itong mga kaigsunan, atong salamat niya sa atong social concern, diya sa Talisay City, Cebu, nga atong mayor, Samsam Golias, Batanon, Makugihon, ug mo'y ang giharong kanunay ang mga katalagman og suliran nga ikatabang niya with the council sa LGUs Talisay. Tanon nga mayor Samsam Golias, niya giabagan sa siya sa ka malamon, buutan, ligdungsan nga Vice Mayor Alan Bukaw. Niya mga councilors, kuyog niya, nakikiusa sa atong Mayor Vice Mayor. O ato sang pasalamat sa atong mga kaparian, sa atong parokya ug lanay mga parokya. Salamat ita ni Brad Dudong Malgaso sa may orderan Brad Dudong. O yan, Brasog, diya sa Laray. Recollect, no? Recollectos. Ya, si Brad Dudong Malgaso o si Father Jipoy. Father John Paul Tangkis o si Father Constantino Rial, si Father Mike Katama o si Father Renren Father Renren sa Cora Paroko. Yes, siya ikora parokyo si Father Renren. Salamatan nila nga hindi sa atong mga Recolletano nga pare, Recollect Order Priesthood or priest nga nagalagad sa parokya na sa kining Talisay. Ngayon lang na to, Our Lady of Consolation Parish. Salamat sa itong mga kauban, Brad Rudy Racasa, Brad John Porca, Brad Dennis Abarquez, si Brad Edwin Paragoso, o si Brad Carlo Badenas, o si Brad George Turipil. Salamat kayo ta sa nga itong mga ni Salmot o ni Pambit. Ang Diyos magapanalangin nato, tagbo ta po ni atong tulungan. Anong mahinungdanon mao nga maniguro kita sa kaluwasan. Kay di gustong Ginoo mo kumpiyansa ta. Kinahanglan nga maniguro ta sa kaluwasan sa pagbiya sa sala, pagtuman sa mga sugo, paglikay sa okasyon sala, magbuhat ang mayo. Yabtan tas Ginoo ang upat ka kahimtang sigurado gyud ablihan sa Ginoong langit para nato. Salamat. Tagbo ta po. Okay.